Praise the Lord! Hallelujah! To God be all the glory. Salamat sa Diyos sa patuloy niyang pag-iingat, patnubay, mga pagpapala sa ating buhay araw-araw. At tayong lahat ay nakakapakinig ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Salamat sapagkat ang Diyos na ating Ama na may gawa ng langit at lupa ay patuloy na pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Nag-iingat, nagpapala kasama natin sa bawat minuto ng ating buhay. Kung kaya tayo ay may magandang bukas, may katagumpayan sa ating mga buhay dahil sa kanyang presensya sa bawat isa sa atin. Ito ay muling oras upang mapakinggan natin ang kanyang mga salita sa maiksing oras. Kung kaya't lahat tayo ay kinakailangan magtuon ng pansin at habang tayo ay nakikinig ay sa isang tabi muna natin ang mga bagay na makakahadlang upang hindi tayo makapagtuon ng ating pansin sa ating mga mapapakinggan sa mga sandaling ito. Anyway, konting oras lang naman ito. Then after this, tayo ay magpe-pray. Kamusta na kayo, mountain movers? Patuloy lang tayong magtiwala sa Diyos at patuloy tayong makinig ng kanyang mga salita upang sa ganon tayo ay may gabay sa ating pang-araw-araw na buhay at may kalakasan mula sa kanyang mga salita. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, maging sa Luke chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every words that proceed out of his mouth. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, sa pagkain, o hindi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang labi. Yung word ng Panginoon mula sa kanyang salita sa Biblia ay kinakailangan nating madinig sapagkat ito ang ating pagkain sa ating spiritual na buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas sa ating spiritual na buhay upang magtagumpay tayo sa buhay na ito. At ang lakas ng ating spiritual na buhay ay magmamanifest sa ating kaluluwa. At ang kalakasan ng ating kaluluwa ay magmamanifest sa ating mga pisikal na pangangatawan. Kung kaya't meron tayong kalusugan, meron tayong magandang kondisyon sa ating mga pisikal na katawan, sa ating isip, sa ating puso, may kagalakan tayo na nagmumula sa Panginoon. Kaya ganun din naman ang sinasabi sa Kawikaan 3:5 that if we fully trust the Lord with all our heart, the Lord will give us strength, If we trust unto the Lord with all our heart, then He will guide us. He will protect us. And He will strengthen our physical body as our spirit is strengthened by His powerful word. Kaya kung ang pagkain ay nagbibigay ng lakas sa ating mga pisikal na katawan, ang salita naman ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas sa ating spiritual na buhay. At sakop ng ating kalakasan sa ating spiritual na buhay, yung ating relationship sa Panginoong Hesukristo,
ang lakas ng ating kaluluwa. Yung kaluluwa na pinaglalagyan ng ating intellect mind, ng ating intelligence, ng ating emotion, ng ating will, ng ating choice. Yan ang komposisyon ng ating kaluluwa. So we are being strengthened in the soul when our spirit is strengthened. And of course, yung ating physical na katawan ay may manifestation din ng ating lakas sa ating spiritual na buhay. Merong physical strength, good condition, away from all sicknesses and diseases. Kaya merong longevity, merong mahabang buhay at satisfaction ang buhay sapagkat ang ating relasyon sa Diyos ay matibay at ang ating spiritual na buhay ay malago, matured, equipped, refreshed, fueled, or what we call strengthened and quickened by the Spirit of the Lord through His Word. Kaya ang salita ng Diyos ay malaki ang naidudulot na benepisyo sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat, nakikilala natin sa mas malalim na kaparaanan ang ating Panginoong Hesukristo at nalalapit ang ating buhay sa Kanya at tumitibay ang ating pagtitiwala sa Kanya. So whatever circumstances we are going through, tayo man ay may mga pangangailangan sa pinansyal, sa relationship natin sa ating mga anak bilang mga magulang, tayo na asawang lalaki sa ating mga asawang babae, or vice versa. So whatever need na meron tayo, namimit yun ng salita ng Diyos. Namimit yun ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Because we cannot really separate God to His Word. Ang Diyos at ang Kanyang salita ay iisa. So when we are hearing the Word of God, we are really establishing our relationship with God in a deeper way, in a deeper sense. At nakikilala natin siya kung kaya't ang ating pagtitiwala sa Kanya ay tumitibay at ang ating katangian o ang ating character ay tumatatag. Nadidevelop yung love, joy, peace, goodness, kindness, meekness, gentleness, faithfulness, and self-control, which is the very character of our Lord Jesus Christ. And this is our foundation, that we are really changing from glory to glory, from darkness into light. At ang ating buhay ay nagiging pagpapala sa lahat ng mga tao. Nakakilala natin sapagkat nakikita nila yung pagbabago ng ating buhay mula sa putik ng kasalanan patungo sa katangian ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang dahilan kung kaya't may bunga ang ating buhay na maghatid sa atin doon sa buhay na walang hanggan. We have an assurance that we have eternal life in Christ, in our Lord Jesus Christ, sapagkat may patunay. Ano yung patunay? Yung buhay na binago ng Panginoong Hesukristo nung isinuko natin ang ating kalooban sa Kanya.
nung isinuko natin ng totohanan ang ating buhay sa Kanya. When we accepted Jesus Christ in our lives as our Lord personally and Savior ng buhay natin. Kapag sinabi nating si Lord ang Panginoon ng ating buhay, hindi yung sarili nating kalooban ang nasusunod, kung hindi ang kalooban ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Sapagkat isinuko na natin yung ating buhay sa Kanya. Kung kaya't siya ang sinusunod natin, naka-surrender ng totohanan ng ating kalooban sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't siya ang kanyang kalooban ang nasusunod sa ating buhay. Ito ay tinatawag na obedience o pagsunod. And there is really blessing in obedience. At ang sabi ng James chapter 1 verse 17, every perfect gift and good gift comes from above. It comes from the Father of light, who gives to everyone without shadows of turning, without wavering, nang walang pag-aalinlangan, nang walang pagdududa. Siya na Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang ating Amang sumasalangit, ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang pinagmumulan ng lahat ng perpektong regalo at mga pagpapala, at ito'y galing sa kanyang trono sa kalangitan. At siya ay nagkakaloob sa kanyang mga anak without shadows of death, or without shadows of turning, without shadows of turning, meaning with assurance, may katibayan, may katiyakan ng pagpapala ng Diyos. At ito ay ang ating pagsunod. Every perfect gift and good gift comes from Him. So, it should be clear to us that all the blessings that we need in this life come from our loving God, the maker of heaven and the earth. So outside of His every good gift and perfect gift, outside of God's blessing, is not blessing at all. It's not blessing at all. Ang blessing, isa lang ang pinagmumulan. Ang Diyos na ating Ama na may gawa ng langit at lupa. Sapagkat siya ang may gawa ng mundong ito at lahat ng naririto, siya ang nagmamay-ari maging ang ating buhay. Ang sabi nga doon sa Deuteronomy chapter 31, tatawagin ng Diyos ang langit at lupa as His witnesses for us to be blessed. Uutusan ng Diyos ang lupa para tayo ay kanyang pagpalain kung tayo ay sumusunod sa kanya ng totohanan. Ngayon, papaano tayo makakasunod kung hindi natin alam ang kanyang kalooban? Kaya nga merong meditation ng kanyang salita, merong pag-aaral ng kanyang salita, may pakikinig ng kanyang salita upang malaman natin kung ano ang kanyang kalooban at makasunod tayo, at kapag tayo ay nakasunod, nandun ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. There is blessing in obedience. And as our loving Father is the source of every perfect gift and good gift, of course, He will bless us more than what we have expected. Higit pa sa ating mga inaasahan. Higit pa sa ating mga iniisip. Higit pa sa ating mga pananalangin. Kagaya ni Abraham, nanalangin si Abraham ng isang anak
na magmamana ng kanyang kayamanan na pinagpala ng Diyos ang kanyang buhay. Nanalangin siya at ang sabi niya, pinagyaman mo ko, O Diyos, pero hanggang ngayon ay wala pa akong pagmamanahan ng mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa akin. Pagkalooban mo po ako ng sarili kong anak. Sinagot ng Diyos at naghintay siya ng may katyagaan after 25 years. Sinagot ng Diyos ang kanyang pananalangin. Because in that 25 years, pinurify ng Diyos ang kanyang buhay. Tinuruan siya ng mabubuting katangian. Para sa ganon, kapag dumating na ang iniintay niyang sagot sa kanyang pananalangin, ay hindi siya magtitiwala sa kanyang sariling kakayanan kung hindi sa Diyos na nagbigay nito para sa kanya. At sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ni Isaac, at hindi lamang si Isaac ang tugon ng Diyos kay Abraham, kung hindi bansa. At ito nga ang piniling bayan ng Diyos na Israel. So when God answered Abraham, God answered Abraham not just according to his prayer na magkaroon siya ng anak, bagkus binigyan pa siya ng bansa na pinagpala at hinirang ng Diyos sa mundong ito at ang buong bayang Israel. The whole nation Israel. So anak lang ang kanyang hinihingi, but yet God gave him nation. Nation. Ang sabi doon sa Psalms chapter 2 verse 8, as of me, humingi ka sa akin, and I will give you the nations as your inheritance, and the ends of the earth as your possession. So when God gives, hindi lang yung ating mga hinihingi, hindi lang yung gusto natin sa buhay natin. God gives generously more than what we have asked or imagined or prayed for. Ang kaya niyang ibigay sa iyo at sa akin. He's able to do such thing because there's nothing impossible with him. All things that are impossible with man are all possible with God. He can create miracles out of nothing. He can bring back the dead to life. He can create things out of nothing. He is the God of impossibility. Only by His Word, He can create miracles. Kaya nga, yung lahat ng mga planeta na lumulutang sa Milky Way, yung galaxy na uncountable, we cannot count because there are huge, there are so many, we cannot count them all. They were just floating in the air, in the Milky Way, in the galaxy. God made them all just by His Word. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya yung mga hinihingi natin sa Kanya ay maliit lang na bagay. Pero kung tayo ay totohanang susunod sa kalooban ng Diyos, He can do miracles that never be counted. He can do wonders that we cannot understand. Ang sabi ng Job chapter 9 verse 10, for God is able to do miracles that you cannot count, wonders that you cannot understand. That's the way of God.
He can move mountain, according to Job chapter 9 verse 10, or verse 5 rather. Job chapter 9 verse 5. He can even move mountains. Mountain of problems, mountain of needs, mountain of uh, obstacles or hindrances, mountain of what do we call it? Temptation, mountain of problems, all of these mountains, God can easily move if we put our trust unto Him, kung tayo ay lubos na magtitiwala sa Panginoon. Kaya araw-araw nagpapasalamat sa Panginoon kasi kung titingnan natin ang ating buhay, maraming ginagawa ang Diyos kahit na mga maliliit na bagay. Masyado lang tayong nakatuon sa mga bagay na gusto natin sa buhay na ito. Parang si Eva, nung pinagsabihan ng Diyos si Adan at si Eva na pwede ninyong kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy dyan sa halamanan ng Eden. Even green leafy vegetables. And yet, nakakonsentrate lamang si Eva doon sa puno ng karunungan. Kaya na-tempt siya. Doon na lamang siya nakatuon sa tree of knowledge of good and evil. Pero ang daming dapat pagtuunan ng mga blessings ng Panginoon. See? Kaya kung bubukas natin ang ating mga mata, maraming ginagawa ang Diyos sa atin araw-araw. Yun lamang pumasok ka sa trabaho, nakabalik ka ng ligtas sa pamilya mo, ay malaki ng pagpapala. Yun lamang na magkakasama kayo ng inyong mga mahal sa buhay ay malaki ng pagpapala. Yun lamang na makatulog ka ng mahimbing, malaki ng pagpapala. Yun lamang na natutulog ka at nagising ka, malaki ng pagpapala. Sapagkat maraming natutulog pero hindi na nagigising. At marami namang gising pero hindi nakakatulog. Kaya kailangan pa nilang uminom ng sleeping tablet para makatulog. O yung iba naman, kailangan pang uminom ng alak para lang makatulog. See? Pero tayo, kapag tayo ay humimlay, agad nakatulog, nagising sapagkat tayo ay kanyang kinupkup. Tayo ay natutulog ng may kapayapaan sapagkat alam natin na habang tayo ay natutulog, binabantayan tayo ng Panginoon. Psalms chapter 3 verse 5. Psalms chapter 4 verse 8. Nabalitaan nyo ba yung pangalang Sophia, 19 years old, na dalagita sa Tagum City? Ba, hindi na malaya nung kanyang mga magulang na 3 meters away lang yung kwarto sa loob ng bahay. May mga teenager na pumasok doon sa kwarto ni Sophia para magnakaw. Nagising. So, napilitan yung mga teenager na magnanakaw, napatayin. Pinagsasaksak. Hindi na malaya ng mga magulang. Kaya nagulat na lang sila nung umaga. Nakita nila nakahandusa yung kanilang anak na si Sophia, napatay na. Matalinong bata. Nasa honor list ng school. Pero ano nangyari? Kaya ang sabi ko, yun lamang makatulog ka ng mahimbing at ikaw ay nagising, malaki ng pagpapala sapagkat nandun
ang pagbabantay ng Panginoon at nandun siya na muli niya tayong binigyan ng buhay sa panibagong umaga at kalakasang taglay ng ating mga katawan, kaluluwa at espiritu. Marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya yung mga pagkakaloob natin ng offering, yan ay pagbabalik pagpapasalamat sa Panginoon. Kapag natapos ang gawain, kayong mga magulang, bigyan ninyo yung inyong mga anak, turuan nyo silang magbigay sa Panginoon sa kanyang gawain. O di kaya naman sabihin nyo sa kanila na yung baon na yan ay magtira ka. Pagdating ng linggo sa ating gawain, mag-offering ka sa Panginoon bilang pagpapasalamat. Hindi yung lahat nasa sa atin, ha? Kailangan may offering sa Panginoon as thanksgiving offering. Diba? Meron kayong pagtitipon ng nagsasalo-salo kayo sa pagkain. O, diba? So, mga bata, mag-offering kayo sa gawain ng Panginoon. Mga magulang, mag-offering kayo bilang pagpapasalamat ninyo sa kabutihan ng Diyos sa inyong buhay araw-araw. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa bawat sandali ng ating buhay. Nandyan siya para sa atin. At marami siyang ginagawa. Sinasagot niya ang ating mga pananalangin, iniingatan niya tayo, pinapatnubayan niya tayo, pinangangalagaan niya tayo, tinutulungan niya tayo. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang may-ari ng araw. Siya ang may-ari ng buwan. Siya ang may-ari ng ulan. Paano kaya kung hindi na umaraw at lagi na lamang umuulan at madilim pa? Pagpalagay ninyo, isang buwan lang laging umuulan at madilim. Abay, matatakot na tayo nun. Isang linggo nga lang umulan ng umulan Mangangamba na tayo kung ano ang nangyayari. Yung pa kayang isang buwan? O di kaya hindi na dumidilim. Lagi na lang mainit. Lagi na lang nakasikat ang araw. Walang ulan. O ano mangyayari? Tagtuyot. Meron pa kaya tayong makakain? So pinauulan ng Diyos. Pinaaraw ng Diyos. Pinahahangin ng Diyos para sa ating lahat upang mabuhay ang mga isda na ating pinagkukunan ng pagkain, upang mabuhay ang mga halaman, mga puno na nagbubunga ng prutas para meron tayong makain. Pinalalago ng Diyos ang mga halaman para meron tayong makain. So God is not just our provider, He is our sustainer. Sinusustain niya yung mga provision niya sa buhay natin. Yung lakas natin, yung buhay natin. Nabalitaan nyo na ba ang nangyari kay Gemma, yung kapatid ni Booker? Inilibing na yata kahapon. Inatake sa puso. Si Jimmy, wala na rin. Diba? Nung COVID time. Na-COVID, namatay. Naalala ko nung COVID time natin dyan. Lahat tayo naka-lock down dyan. Walang makalabas. Pati ang mga tatay na nagtatrabaho, mga estudyante, hindi makapasok sa school. Maraming namamatay, di ba? Puno nga yung hospital, pati garahe. Pero iningatan tayo ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sapagkat patuloy siyang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Bigyan natin siya ng kahalagahan sa ating buhay. Makinig tayo, ituon natin ang ating puso at isip sa Kanya sapagkat hindi habang panahon meron tayong lakas. Hindi habang panahon meron tayong oras.
Hindi habang panahon na andito tayo sa mundong ito. Time will come. Mawawala na tayo sa mundong ito at hindi na tayo maaalala pa. But praise God, because we accepted Jesus as our Lord and Savior, our life will be with Him in eternity. Meron tayong buhay na walang hanggan. Sa piling ng Diyos amang sumasalangit dahil sa ating Panginoong Hesukristo na tinanggap natin sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Namatay para sa atin. Nabayubay sa krus upang tayo ay iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. At tinutulungan tayo ng kanyang Holy Spirit upang makapagbago sa buhay na ito at magawa natin ang kanyang kalooban habang tayo ay may mga araw pa sa mundong ito na ating ginagalawan. Kaya mountain movers, keep on trusting the Lord, honor the Lord, praise the Lord, worship the Lord, hear His word, at magpasalamat tayo sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay. Amen? Praise God, praise God, praise God. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pang-araw-araw niyong pag-iingat sa amin, sa aking mga kapatid, sa pamilya ni Darlene, yung kanyang pag-aaral, sa pamilya ni Jaja, si Sol. Ingatan niyo silang patuloy, O God, sa pamilya ni Nunoy, ni Cheryl, sa pamilya ni Nanay Irma, ni Lady Arma, ni Kuya Arma, ni Babes, O God, sa pamilya ni Kuya Jerry, ni Ate Lisa, ni Francis, ni Dave, ni Dayan, ni Kael, sa pamilya ni Gid, ni Sister Edith, ni Edsel, ni Edward, sa pamilya ni Odessa, ni Desbert, ni Noah, ni Lucy, ni Sweetie. Lord, patuloy niyo silang yakapin ng inyong pagmamahal. Maging sa aking mga kapatid, si Amel, si Nining, si Nunoy, si Fidel, si Wengweng, pamilya ni Nunoy, pamilya ni Fidel, anak ni Weng, O God, patuloy niyo silang yakapin ng inyong pagmamahal. Patnubayan araw-araw, ingatan at higit sa lahat, O Diyos, ipagtagumpay mo ang kanilang mga buhay na mabuhay ng may kabanalan sa inyong harapan, na sinusunod ang inyong kalooban at ipinaglilingkod ang kanilang buhay sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pagsagot nyo sa aming mga pananalangin at sa inyong walang hanggang pag-iingat sa bawat isa po sa amin under the banner of Mountain Movers. Kaya po sa namin maingat na ibinibigay ang buong pagpapasalamat namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng Mountain Movers ay magsabi ng Amen, Amen and Amen. God bless you all, Mountain Movers. Bye-bye.